Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron tayong kasabihan sa Ingles, the truth hurts. Ang katotohanan daw po ay masakit. Ang katotohanan, mapait. Kung ating titignan, sadya naman talagang may katotohanan ang kasabihang ito. Sapagkat sa isang banda, ayaw natin tanggapin minsan yung katotohanan sapagkat ayaw nating masaktan. Kaya ano po yung gagawin ng iba? Magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan, hindi tatanggapin ang katotohanan. Bakit? Sapagkat ayaw masaktan. Kasabay nito, ang katotohanan po ay hindi lamang masakit, kundi ang katotohanan din daw po ang siyang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. Alam nyo, ganito po yung karanasan ng mga alagad sa Ebanghelyo. Nang tinanong nila si Jesus kung saan siya papunta, sinabi yung katotohanan, nalungkot sila. Pero nung ipinaliwanag ni Jesus na may saysay yung kanyang pag-alis, ito magsisilbing daan upang maranasan nila ang paglaya. Naging maganda ang buhay para sa mga maiiwan ni Jesus. Sapagkat sa paglalahad ng katotohanan ni Jesus, sa nalalapit niyang paglisan, bagamat masakit para sa mga alagad, kinailangan nitong harapin, kinailangan nilang tanggapin. Masakit man, nasanay na silang kasama ang Panginoon. Kinakailangan nilang tanggapin upang sa gayon, matanggap ng mga alagad ang ibibigay na biyayang paparating, ang Espiritu Santo, na siyang pangako ni Jesus sa kanyang paglisan. Kaya po sa pag-alis ni Jesus, isang hamon ang kanyang iniwan sa mga alagad. Ang sa pisikal na pagkawala ni Jesus sa piling nila, ito magbibigay daan upang mga alagad ay maging Jesus sa bawat isa. Kaya yung pag-alis daw po ni Jesus ay isang hamon at misyon para sa mga maiiwanan. Nang sa gayon, wala man si Jesus sa kanilang piling, ang bawat isang kasama magpapaalala si Jesus upang kanilang makapiling. At alam niyo, ito rin po yung tungkulin dito natin sa pamayanan. Kaya alam niyo ibabahagi ko sa inyo. Alam niyo, nakakalungkot kung sa pamayanan po natin mananatili yung mga bagay nating nalalaman pero hindi naman natin ibinabahagi. Anong ibig ko pong sabihin? Halimbawa, nalaman sa parokya, pag Tuesday, meron tayong pagmamanto para kay Inang Peña. Hindi ko po alam bakit kakaunti ang tao ngayon. Baka gumaling na sila. Baka wala na silang karamdaman. Kaya ang tungkulin ng bawat napagaling sa pamamagitan ng pagmamanto, yung katotohanan hindi sinasarili. Yung katotohanan, ipinapahayag, ibinabahagi. Kaya alam niyo, dito po sa atin, minsan lagi kong pinapakiramdaman, bakit kaya kakaunti ang mga tao? Kahit pa paano sa loob ng 2 taon na natitignan ko kung kailan marami ang tao, kung kailan ang mga tao parang walang pakialam. Dito na lamang po sa tabi natin, wag na po tayong lumayo. Papuputol ko po ang lahat ng pwedeng ipaputol sa akin. Kung masasabi ninyo, Pader, lahat ng taga-barangay natin, alam na ang Tuesday, pagmamanto para kay Ina. Kaya tayo pong lahat na naririto, ang tungkulin natin, ipahayag. Pag Tuesday meron tayong pagmamanto. Pagka minsan po kasi kung kailan malala na, doon magkukumahog, Panginoon, pagalingin mo kami, Panginoon. Stage 5 na Pero pag stage 1 pa lang, Lord, biogesic lang po to, Lord. Kaya yun po palagi, Kaya parang ipinabigay sa ating halimbawa yung Ebanghelyo. Kailan tayo magigising? Pag wala na ang Diyos sa piling natin? Kailan tayo matututo? Kapag sobrang matindi na yung pangangailangan?
Kaya mga minamahal ko mga kaparokya ha, ito po yung hamon sa bawat isa. Ngayon kayo po ay nagsimba ngayon, ipamalita, pag Tuesday pala, may pagmamanto para kay ina. Pag Tuesday pala, ito yung araw ng nobina sa ating nanay. Eh kung yung biyaya, hindi naman ibinahagi, sinarili pa, kagaya na nangyari sa Ebanghelyo, hindi rin tayo sasaya. Kaya, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ganito rin po sa ating buhay pananampalataya. Maraming katotohanang itinuturo si Jesus sa atin, iniintay lang ng pagtanggap natin. Masasaktan talaga tayo kung ayaw natin tanggapin yung katotohanan. Pero ang bawat katotohanan hindi lamang tinatanggap, kundi isinasabuhay din, tunay na magpapalaya ang katotohanan sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kagaya ng sinabi ko sa umpisa ng misa, ialay natin ng misang ito para doon po sa mga kaparokya nating may karamdaman. Ialay natin ang misang ito para sa mga kaparokya nating hindi pa nakikilala si Inang Peña. Ialay natin ang misang ito para sa bawat isa sa atin. Nang sa gayon, sa paggabay ni Inang Peña, isabuhay ang katotohanan kahit masakit. Pero ang katotohanan namang ito ang magpapalaya sa atin. Amen.